Kumusta Paps? Welcome back to my channel. Ngayon naman Paps, magko-convert tayo ng stator. Stator drive to full wave. Kasi hindi pa to siya naka full wave. Kailangan kasi natin maka-full wave tong stator na to para tumagal. At maganda yung niya, yung performance ng stator. So ang gagawin natin dito, tatanggalin natin tong cover. So yun, natatanggal ko na. Ang gagawin natin dito Paps, natin yung mga wire na to. May mga kulay din kasi ito na parang na luto na. Ito Paps, itong wire na to, ito yung kulay puti. Itong wire na to. Pag makita mo yung sakit ng stator, makikita mo yung kulay puti, ito yun. Hindi nga lang parang naluluto na nga lang yung kulay puti, kulay niya. Pero ito din kulay dilaw din to Paps. Kaso parang naluluto din yung niya, yung wire niya. Basta tandaan nyo na lang yung niya, saan siya nakapwesto para hindi rin kayo malitom. Kasi minsan kasi naluluto talaga yung wire. Ito yung kulay dilaw. Tapos ito naman yung ground. Ito yung ground ng stator natin. Ang gagawin natin dito, puputulin natin ito silang dalawa para maging full wave to. Kasi lang to, stator drive pa lang to siya eh. Tatanggalin natin to, yung ground dito sa stator. Pagdugtong natin yung yellow, tsaka ito. Gamitan lang natin ng Paps, yung cutter. Tapos ang gagawin mo dito, pupukin mo lang siya ng dandahan o tiktikin natin siya ng dandahan na hindi na-damage yung parts dito sa ibang parts ng stator. Basta kulay dilaw na wire, yan yung puputulin natin. Yung kulay puti, wag na natin anuhin. Yan, puputulin natin to. Dandahan lang din pag tik-tik para di madire-diretso yung blade cutter natin. Baka kasi matamaan yung ibang wire. Yan. Yan, natanggalan natin kulay dilaw na wire. Tapos sunod naman na puputulin natin is dito. Itong na to, na kadikit sa body ground ng stator. Kailangan natin kasi ito matanggal Paps kasi ang full wave kasi kailangan floated yung ground. Kailangan nakalutang yung ground kasi pag hindi ito nakalutang, nakaka-apekto to ng natin, battery. Kailangan naka-floated siya yung ground ng stator. Kasi ipo-full wave nga natin to kasi papalitan din natin yung rectifier regulator. So ngayon naputol ko na Paps, ang gagawin natin dito, dugtungan lang natin ng wire. Pero kung napapansin mo Paps, hindi ko to tinanggal sa crankcase niya kasi kaya naman siyang gawin kahit hindi siya natanggal. Ang ina-avoid ko lang dito kasi yung ibang parts kasi tulad ng dito sa tornilyuhan, sa screw niya, minsan kasi nalulustrid to kaya hindi ko na siya tinanggal kasi sobrang tagal na tong stator na to, baka na tong screw na to, nakadikit na talaga siya. Pero pag bago pa tong stator na to, malamang tatanggalin ko talaga to. Pero ngayon kasi, sobrang tagal na tong stator na to. Kaya di ko siya tinanggal. So ngayon, nadugtong ko na lang Paps. Nahinang ko na rin to ng maayos. Pati sa kabila, itong niya, ground. Nahinang ko na rin. Tapos nalagyan ko na ng cable tie. Ang purpose naman to ng cable tie Paps, pagka umikot yung magneto dito, hindi natatamaan yung wire na pinagapang natin siya dito. Itong dalawang pinutol natin kanina. So ngayon, nagagawin natin dito Paps, i-testing natin to kung tama ba talaga yung pinutol natin na wire o tama ba talaga yung pagdugtong natin o paghinang natin ng wire. Kasi pag magkaroon ng problema to Paps, hindi to gagana yung natin, yung full wave o pag-convert natin dito sa stator. Ang gagawin natin dito Paps, hanapin lang natin ang tinatawag na continuity. Yung tuloy-tuloy yung continue na kuryente na dumadaloy sa kanya. Hindi ohms ang titignan natin dito Paps, kundi continuity. Basta wag nyo lang hawakan yung dulo ng probe. Tulad nito, ito yung tinatawag na continuity Paps. Yan. Wait lang. Yan. Ito yung continuity. Ito yung hinahanap natin na connection. Ang ibig sabihin nito, tama yung pag-convert natin dito sa stator. Kasi pag ohms ang makita mo dito Paps, kahit hindi naman na-dikit yung daliri mo dito sa dulo ng probes, ibig sabihin mali yung naputol mo na mali yung naputol mo na wire dito sa stator.
So, ang gagawin mo doon, balik mo lang din ulit, tapos hanapin mo ulit yung kulay dilaw na wire at saka yung wire din ng ground ng stator. Kasi, sabi ko nga kanina, kailangan natin naka-floated yung ground. Yun lang, Paps. Tapos, proceed tayo. Babalik ko na to sa sa cover, sa magneto. Kasi nakadikit sa crankcase. Ang gagawin natin dito, Paps, itong dalawang wire, tanggalin mo siya, anuhin mo siya sa socket para matanggal mo yung dalawang wire kasi meron tayong paraan din dito kung wala kang multi-tester na ginagamit. Gagamitan natin to siya ng test light para masigurado talaga natin na tama yung pag convert ng stator. So, ito yung test light na gagamitin natin kung wala kang multimeter. Dulo ng clip, i-clip mo to sa sa body ground ng motor, pero i-testing muna natin dito sa battery kung gumagana ba talaga yung test light kasi mahirap na mamaya, palyado pala. Ayan, gumagana yung natin, test light. Ang ibig sabihin nito, good yung test light natin. Sana makakuha din tayo ng kuryente dito sa kuryente dito sa i-convert natin na stator. So ngayon, Paps, idikit natin dito sa body ground. Kailangan mayroon ng laman yung baterya. Kasi nagbabase tayo dito sa battery. Ngayon, ang kulay puti na wire na hinugot natin sa socket. Yung pantusok ng test light, iipit lang natin siya, hawakan mo lang tapos padyak kami yung kickstart. Ang ibig sabihin nito, Paps, pag hindi umilaw, tama yung pag-wiring natin sa stator. Pag umilaw to, mali din yung wire na naputol natin. So, ibig sabihin nito, Paps, hindi siya umilaw. Kahit anong gawing padjak natin, ay good yung natin, yung connection na pinutol natin sa loob ng stator. Okay na yung puti. Ito naman, dilaw. Ganun pa rin, hawakan mo pa rin. Tapos yung dulo ng clip, naka-clip pa rin sa body ground. Huwag ka mag-alala, Paps, hindi to hindi to nakakuryente. Kahit hawakan mo yan, kahit ilang beses ka magpadjak-padjak sa kickstart, hindi yan nakakuryente. Hindi naman dumadaan sa ignition coil to. Ganun pa rin, Paps. Pag hindi umilaw, good. Pag umilaw, mali yung wire na dinugtong natin o naputol natin. O baka nadikit sa body ground ng body ground ng stator. Ang ibig sabihin nito, good yung paggawa natin. Ngayon naman, Paps, yung dalawa namang wire, yung isang clip ng test light, iipit natin dito sa kulay dilaw. Kahit alin dyan sa dalawa na yan, parehas lang naman yan siya. Walang problema kung magabaliktad. Tapos ngayon, dito naman sa kulay puti, iipit din natin yung pantusok ng test light. Same pa rin, papadyakan natin yung kickstart para malaman natin kung resulta. Pag umilaw to, Paps, good. Itong test light, itong stator na ginawa natin, kino-convert natin. Pag hindi umilaw, patay. Mali yung pag-convert natin. Yun. Nakita nyo, umilaw. Isa pa. Ayan. Ang ibig sabihin nito, Paps, good yung pag-convert natin ng stator dito sa motor na to. Yan, ganun lang pag-testing, parang kabaliktaran lang siya. Pag nag-full wave na tayo. Pero pag hindi ka na naka-full wave, Paps, pwede mo rin naman gamitin. Ang hanapin mo lang natin doon is umiilaw silang lahat. Kasi ito, convert na kasi to. Naka-full wave na kasi siya, kaya may dalawa ka talagang may dalawang wire ka talagang i-testing dito. So ngayon, Paps, ibabalik ko na lang dito sa socket niya. Tapos kasi ang rectifier kasi andito sa kabila, wala siyang abang dito, kaya ibabalik ko to siya sa socket kasi ang dulo niyan dito. Ito yung rectifier niya. So ito yung anuhin natin. Hugutin ko lang tong yung socket niya kasi papalitan natin to ng pang full wave na rectifier regulator, itong luma na to. So ito yung ginagamit ko na rectifier regulator, Paps, na pang full wave, Linoa brand. Pwede rin TTGR. Yan yung mga nire-recommend ng mga ibang gumagawa din ng mga motor, Linoa o TTGR. Mga matitibay na yan, Paps, matitibay na
rectifier regulator. Ngayon, Paps, sinanggal ko lang yung socket, tapos binalatan ko na para mapabilis. Color coding lang tayo dito, Paps. Itong kulay dilaw, Paps, ito naman yung nagsusupply ng ilaw ng motor natin. Itong kulay dilaw na to, na wire. Ito yung convert natin kanina. Tapos, itong kulay green, ito yung body ground ng motor natin or negative sa battery. Ito, pwede kang kumuha ng supply sa battery, pwede rin dito sa body ground. Parehas lang yan sila. Tapos, itong kulay pula, mamaya na to kasi may gagawin pa tayo dyan. Dito muna tayo sa kulay puti. Itong kulay puti, Paps, ito naman yung nagsusupply papuntang battery. Ito naman yung nagbibigay ng voltahe sa battery. Itong kulay puti na to. Ito rin yung natin kanina. Sinubukan na i-testing dito sa kabila, sa stator. Tapos ito, Paps, itong kulay pula na to, dugtong natin siya. Pero, isama natin itong kulay itim. Kasi itong kulay itim, nagkukontrol to ng voltahe. Isama lang natin siya dito sa kulay pula. Kasi kailangan mapasukan to siya ng positive connection. Kasi pag hindi siya mapasukan ng positive connection, posible na masisira yung rectifier natin at saka yung lulubo yung battery kasi hindi siya nakokontrol. Ang trabaho kasi ng kulay itim is nagkokontrol ng voltahe. So ngayon, binalot ko na din ng electrical tape. Ayusin nyo lang pagbalot ng electrical tape para di magkaroon ng corrosion sa loob ng pinagdugtungan natin kasi diyan kasi pumapasok yung corrosion. Yan kinulokod lang natin itong mga wire na to. Nakita nyo naman. Walang ibang kulay dyan kundi pares-parehas lang. Kaya di siya mahirap gawin. Para to sa mga motor na SYM, Paps, Honda Wave o iba pang China motor, parehas lang sila ng wire. So ito yung kadugtong niya, Paps, ito kanina. Ito yung tinisting natin, dalawang wire. Yellow tsaka puti. Itong wire na to. Dito siya tumatago sa kabila. Itong wire na to, ito yun. Ito yung kadugtong niya. Okay na to, Paps. Hanapan ko na ito ng matikitan. Tornilyoan ko ito muna yung susiyan. Yan, nakailaw yung indicator. Tapos paanda rin ko. Yan. Yun lang, Paps. Ganun lang kadali mag full wave ng stator. Hindi siya mahirap gawin. Basta step by step lang, sundan mo lang yung video, matutunan mo rin ng ganito kung paano mag full wave ng stator. So hanggang dito na lang yung video natin, Paps. Sa sunod na video na lang, sana nagustuhan yung video na to. At huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe, hit mo yung notification bell para updated ka palagi sa mga video kung meron man ako na-upload sa YouTube channel na to. Paalam na, Paps! Yeah.